we don't recognize itong fishing ban ng China, no? Actually, this is an illegal advisory, no? Dahil it covers our exclusive economic zone na wala naman talagang authority ang China para mag-declare ng fishing ban dito. Ang covered na area po na tinamaan sa atin dito sa West Philippine Sea is 12 degrees na latitude up north, no? So makikita natin sa mapa, ang tatamaan dito is Bajo de Masinloc, which is a traditional fishing ground ng ating pong kababayang mangingisda. So on our part, we're not telling our Filipino fishermen na bawal sila mangisda. Para sa amin po, ang mga kababayang mga Pilipino pa rin po natin ay pwede po silang pumalaot at mangisda rito. They don't need to honor and recognize ito pong advisory na ginawa po ng People's Republic of China. Ay, Commodore, yung bang ating mga Coast Guard bibigyan ng assistance yung mga Filipino fishermen? Meron bang escort para hindi sila hulihin kung sakasakali? Well, the National Security Advisor, sir, no, since the start of the year, last February 1, nagbigay na po ng kautusan si General Anyo kung saan ang Philippine Coast Guard together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will be rotationally deploying our assets, no, at any one time for us to protect and ensure the security ng ating pamamaisang Pilipino na pumapalaot sa Bajo de Masinloc. Ay, maliban po dyan sa Bajo de Masinloc, ano po ba ang sitwasyon ngayon dyan sa Escoda Shoal o itatawag ng Sabina Shoal? Kasi ang alam ko, yung ating barko ng Coast Guard nandyan pa rin. Yes, sir. Ang Escoda Shoal po, nung napabalita po to intelligence report, no, na ang Chinese Coast Guard together with the Chinese Maritime Militia is conducting illegal reclamation dito sa area na to. Ang ating pong komandante ng Coast Guard, si Admiral Ronnie Hilgavan, was decisive enough to deploy the biggest Coast Guard vessel po natin, yung BRP Teresa Magbanwa. Ngayon po, for more than 38 days now, almost 40 days, na naka-patrol po ang ating barko dyan. This is actually the record, no, na longest deployment natin ng Coast Guard vessel dito sa West Philippine Sea. Patuloy pa rin pong binabantayan natin at sinisiguradong the Chinese will not be able to successfully conduct their own illegal reclamation in Escoda Shoal, sir. Ay, Commodore, kasi ang alam ko, yung BRP Magbanwa, meron lamang endurance na at least 2 to 3 weeks. Sobra-sobra na. Paano ko kaya na-sustain yan? Well, of course, the 44-meter vessels, no, ay umaayuda naman dito sa ating barko natin to make sure na it still has operational readiness para ma-maintain niya yung presensya niya dito sa sa Escoda Shoal, sir. Maliban po, Commodore, ang balita ko, bibili daw ng lima pang 97-meter na Coast Guard boats from Japan ang Pilipinas. Yes, sir. Nagkapirmahan na po ang Japanese government and of course the Philippine government nung nakaraang mga linggo kung saan po yung limang 97-meter vessel, no, tinatawag na Kunigami class ng Japan Coast Guard, katulad ng Teresa Magbanwa, na in-announce na rin naman po ito ni Pangulong Bongbong Marcos noong November when he approved the NEDA board resolution, no, for the approval ng acquisition ng 5 more 97 meters para po sa Philippine Coast Guard na kukunin po natin sa Japan. So ito po ay loan agreement sa Japan? Yes, sir. Ang gagamitin pong pondo rito sa pag-construct nito ay ODA na pinondohan po ng JICA and of course loan po ito